Hey mga ka-real talk, question lang. Have you ever had that one day sa teaching life mo na everything just went perfectly right? Like walang late na estudyante, walang nagtanong na may class po ba? At wala ring form na hinahanap bigla yung mga school heads. Oo nga no, does that day even exist? Welcome back to the Real Talk podcast where there are no erasers, just real talk. I'm your teacher, Bestie Michi, and kung first time mo makinig, welcome to our Teacher Tambayan, kung saan may kape, may chika, at syempre may hugot na pang edukasyon. Last episode, pinag-usapan natin kung paano alagaan ng sarili as a teacher, pero ngayon, gusto ko namang itanong, what if? What if teachers may perfect day nga talaga sa buhay ng mga guro? Naisip niyo ba yun? So today, let's dream a little or laugh a lot maybe as we imagine the perfect day in a teacher's life. Ready ka na ba? Tara, sabay tayong mangarap today. Okay, let's break it down. I'll give you 6 scenarios of what a perfect day for a teacher might look like. Kung saan lahat ng imposible biglang naging posible. Tara. So scenario number 1, you actually wake up early and energized. Alam mo yun, yung parang rare moment na nagising ka before the alarm clock. Yung parang inunahan mo na yung pag-alarm. Hindi dahil may earthquake or like loud tricycle sa labas ng bahay nyo. Pero dahil well-rested ka talaga, like na-reach ng body mo yung full charge niya. Nagising ka ng maaga, may oras ka magkape, kumain ng hot pandesal, at hindi mo kailangan magmadali sa CR kasi may mainit na tubig pa. Tapos maglabas mo ng bahay, walang traffic, sobrang aliwalas lang ng araw na to. Wala ring estudyanteng biglang sasakay sa jeep at sisigaw na, Ma'am, sabay po tayo. Or like, pagbaba mo ng jeep or trike, hindi ka din naman nagmamadali at ninanamnam mo lang yung kapayapaan ng kapaligiran. Diba? Ang sarap sa feeling nun. Ang sarap na tahimik lang lahat at ready ka lang. Sobrang saya lang ng feeling ng paggising mo ngayong umagang ito. Pero teka lang, reality check lang talaga, no? Bihira yan mangyari. Pero nangyayari din naman. Kaya kung mangyari man, i-mark mo na yan sa calendar mo, girl. Kasi why not? I think we need those things like put into writing the good things that we have para there's something we can look back to kapag siguro nalulungkot na tayo, nadadown na tayo. We'll be like grateful for the small things. Ngayon, dahil maaga ka nang nakarating sa school, eto na ang next perfect moment. Scenario number 2. Your class is very attentive and actually listening. Like lahat ng klase mo, kung 6 loads yan, lahat sila nakikinig sa'yo. 'Di ba? Miracle of the century yun, ma'am, sir. Walang nagsiselfone sa likod, walang nagdo-drawing na anime sa notebook, lahat nakikinig na parang TED Talk yung klase mo. Lupit na, di ba? Ma'am, ang ganda ng klase, ang ganda ng lesson nyo. Sabi pa nung estudyante mo nang go sa'yo sa attendance, di ba? At sa unang pagkakataon, naramdaman mong may impact talaga yung effort mo. Di ba parang ramdam mo ba yon? Pero syempre, habang nasa dulo ng pangarap na yan, biglang, ma'am, get 1/4 na po ba? Mag-start na po ba yung quiz? Parang, okay, start na tayo ulit. Sa routinary natin ginagawa sa klase. Pero sige guys. Perfect day pa rin to, kaya let's continue imagining. Kasi next up, may plot twist na feeling ko masisiyahan ng lahat. Scenario number 3. The principal or like the school head or coordinators like smiles at you and says nothing. Alam mo yun, imagine niyo na lang naglalakad kayo, no? Tapos nagkasalubong kayo ng school head niyo. Tapos binati mo, tapos bumati din siya. Or kaya nagkakitaan kayo ng mata, eye to eye, tapos nakangiti lang. Parang ang ganda lang ng mood ni ma'am, ni sir. 'Di ba, Nico? Or ang ganda ng mood, di ba? Yes, yung simpleng good morning, ma'am, na walang kasunod na paki-comply na lang po. Walang memo, walang meeting, walang biglaang announcement na may flag ceremony bukas kahit holiday. At sa mga kultigo, parang ang tahimik lang, walang chismis, walang sumisigaw na nasa na po yung Form 137. Like, imagine, just pure peace. Coffee aroma, and maybe a small prayer of thanks. At that point,
you start to believe maybe heaven is real. And it's spelled faculty room with aircon and silence. Just kidding guys, heaven is real. Pero syempre, hindi pwedeng puro tahimik. Kaya ito na, let's go to the next dream scenario natin. Scenario number 4. You actually get to eat lunch on time. Ewan ko feeling ko nahihirapan din talaga tayo kumain ng lunch on time kasi nga yung schedule, lalo na kapag dalawang shift yung school nyo, yung may morning class, may afternoon class, parang hirap talagang kumain on time ng lunch. Pero nakakakain naman, pero siguro hindi lang sobrang ideal yung pagkain. Minsan mabilisan lang. Yung tipong tamang kain lang ng onte, tapos klase na ulit. Pas after ng first class mo sa hapon, tsaka mo itutuloy yung lunch mo. Relate ba kayo doon? Yes, mga ka-real talk. Alam kong pangarap to ng marami. Yung 12 noon, hindi ka nagmamadali, hindi mo kinakain ng lunch mo habang nag-check ng test papers or habang nag-a-attendance sa advisory class. Like may upuan ka, may plato, at hindi lang instant noodles or sa plastic ka na lang kumakain. Bonus pa kung may nagbigay ng ulam na menudo or adobo. Yan sa mga co-teacher mo. At habang kumakain ka, walang tumatawag na, "Ma'am, may visitors ka po." Kaya, yung tipong lunch break na talagang break, hindi meeting in disguise as lunch, 'di ba? Yun ang dream. Dream lunch time yun. Pero alam mo na, busog ka na, happy ka na. Kaya next stop naman natin, the part every teacher secretly dreams of. Scenario number 5. A paperwork-free afternoon. Imagine, no lesson plan deadlines, no e-class record errors, no last-minute reports from the district office. Nakaupo ka lang sa desk mo, may time kang mag-organize ng materials, or simply stare at the ceiling guilt-free. Ay, ang sarap ng buhay. Tapos biglang may co-teacher na dadaan magsasabing, "Uy, ang chill mo today ha? Girl ha? Ang pa-relax-relax ka lang ha?" Pero that's not sarcastic. Talaga na-appreciate nila yung parang sobrang chill mo lang today. At ikaw, with your most peaceful smile, sasagot ka ng, "Self-care day lang, sis." Sa sabihin nun, di ba? Pero syempre, alam natin na sa totoong buhay, ang chill day ay madalas may kasunod na please submit at the end of the day. Di ba? Pero sige, hanggang dulo, perfect day tayo. So, to end it, eto na nga ang grand finale. Scenario 6, sweldo day. Tapos walang bawas. Oh yes! The perfect ending to the perfect day. Ang sarap na, no? Ewan ko, di ba kapag sahod, ang saya-saya natin, guys. Ang sigla-sigla natin. Or, naalala ko kapag sahod, parang iba, hindi na masaya kasi wala na talagang nasasahod eh. Pero since ito ang perfect day nga natin, at imagine niyo na lang, di ba, walang bawas. You open your ATM and for once, buo yung sweldo mo. Walang loan deduction, walang salary eme, walang co-op surprise, ano yung mga deduction sa co-op. Di ba? Ang saya nun, nakabayad ka na ng bills, nakabili ka na ng milk tea, at may natira pang Shopee sale. Lapit na palang mag-sale, no? 12/12 or 11/11. And just for that day, you feel like you're living the teacher dream. Konting luho, konting pahinga, at konting time para sabihin sa sarili na, worth it pa rin pala. Ang sarap pa rin pala maging guro. Sige, namnamin muna natin yan for 5 seconds. So, does the perfect day in a teacher's life exist? Maybe not exactly how we dream it, pero minsan it's hidden in the little wins. Yung bata na nagpapasalamat sa iyo kasi natuto talaga siya for that day. Yung parang estudyante na nag-improve. Alam mo yun, parang for so long, wala talagang progress yung learning niya, pero on that day, no? Or sa quarter na yun, nag-i-improve talaga siya, ginagalingan talaga niya. Or yung co-teacher na nag-share ng kape sa'yo, para yun, thankful na ako eh. Diba? Lalo na kung pinagtimpla niya. Maybe, perfection isn't about everything going right. It's about finding joy even when things go wrong. Tama ba, teachers? Agree ba kayo dun? Kasi kahit chaotic na, kahit toxic minsan, we still show up. Saludo talaga ako sa mga teachers na ganun. Yung kinakaya pa rin talaga everyday may tawid atong school year na to. We always show up.
And that, mga ka-real talk, is what make teachers extraordinary. Kaya palakpakan natin ang ating mga sarili. Ang galing-galing nyo guys. Sobrang na-amaze ako kung gaano kayo ka-strong talaga in terms of not just in career-wise but in life in general. So, yun lang. Thank you for tuning in. Kung natawa ka or nakarelate sa episode na to, i-share mo sa co-teachers mo. Baka sila rin nangangarap ng perfect day-to-day. Pero, sana may sahod na bukas. Or sana may bonus na malapit na pala magka-bonus, no? Pag-pray natin yan. So, yun lang. Don't forget to subscribe, follow, and share this podcast. See you in the next episode. Bye!